Mr. Chairman, I think it would last more or less an hour, isang oras po. Pero ito po, makukumpleto yung picture. Papakilala ko po yung mga players, yung mga key members ng Duterte Drug Syndicate, Mr. Chairman, at yung kanilang mga linkages. So I think para mas maintindihan po ng mga members ng Quadcom at ng ating sambayanan. Sige po, ganito na lang po ang ating kakayod. You will be showing names, no? Yes. And yeah. what we will probably do is maybe if a member wishes to ask question on a certain personality, we can stop for a while so that questions will be asked. And then once questions are finished, then we can proceed with the para hindi ho tayo para klaro rin ho kasi if you make a long presentation, baka ma-miss out yung ibang details that the members would like to ask. I submit, Mr. Chairman. Okay, thank you, Senator. So, Comsec, can you please assist Senator Trillanes? Yes. Mr. Chairman, ang purpose itong presentation na to is to shatter the false narrative ni Mr. Duterte na kaya siya dahil seryoso siyang galit sa illegal na droga. But based on what I will be presenting, papakita rito na kaya siya para ma-eliminate ang competition and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling Mr. Chairman. So ito po, no? This is the Duterte Syndicate. Ito pong first video, kinuha ko po dito po sa interview ni Ginoong Las Cañas, doon po kay Christian Esguerra. Ano po ito? Mga 11 minutes po ito, pero diniscuss niya in-establish niya yung credentials niya para makikita natin kung bakit niya nalalaman yung nalalaman po niya. Paano po ba kayo na-involve sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito po ang istorya ng personal ko na buhay. Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department, noong araw. And then 1982, April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro Discom. Then by 1988, by 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. I'm listening. Okay. Noong 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard. So isa ako sa na-recommend ni then Police Captain Ernesto Magasait na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as mayor, kung hindi ko nagkamali, 1988, hindi nag-umpisa ang Davao Death Squad nung pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga 8 kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutusan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga 4 wheels na mga sasakyan, armas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay kami ng maraming tao at tumanggap kami ng maraming pera galing mismo personal kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes sa kanyang bodyguard driver na si SPO4 Sunny Bilaventura and ito si Christopher Bongo na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, Davao Death Squad,
Yan si Ponggoy, taga-bili ko lang yan, Maruya. Ng Maruya. Maruya. Yung piniritong saging. Opo. So, Paborito ko rin po dito- yung Maruya. Yeah. So dito is talagang na linlang kami ni Duterte na ang kaniyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat malaman ito ng taong bayan at ang publiko. Nung mag-start na yung kidnap or ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang belief dito. Nawala Dahil na, ang mga sorry? Nawala na po Yeah, yung... gi-allow kami, nawala ang bilito sa kanya, dahil gi-allow niya kami na yung mga suspected, shabu users and pushers sa Davao City, ay dapat ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Davao Death Squad. Dito, Christian, pangalanan ko, kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon, missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayad sila of millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito kay Alan Yap. Nasaan na po yung May-ari. Alan Yap? Nasa loob pa rin po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na ha. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang kanyang anak. In fact, ang 45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Benvenido Laud. Another naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspikan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals, pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SPO4 Desiderio Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Di separate ito para mahirapan kaming mahuli. Another Okay. yung pinakidnap ni Mayor Duterte. Ito Si po Philip bang... Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam. Nakaribal ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam ay meron siyang mercantile clothing store sa Yangorin Street sa Davao City, malapit sa DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi is, pagka-recall ko, is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo ni SPO4 Benvenido Laud, ako, SPO4 Desiderio Torrebel, and Police Inspector Paul Hincio Pab. Iyan na po. Wala na akong ilagay iba. Yan po ba lahat nando sa affidavit nyo? Yung sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga so, they could be corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then Police Captain Asierto, yung Davao sa Dumoy Toril, Davao City, ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na droga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. Bakit? Bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam,
pinakidnap niya si Joey ko. Alis Joey ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga sabi users, enforcers sa Davao City, pangalanan ko na. Si Daniel, si Alan Yap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DTS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So I hope you don't mind. So, in basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge ko, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as Mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Uy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga campaign contributor ni Mayor Duterte at that time. For 2001. And then, inutusan ako, personal, kasama si SPO for Sunny Benaventura, nabantayan namin ang katauhan ni Sammy Uy at ni Michael Yang dahil itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Lalo pa yung si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang can-fish factory sa Dumoy Toril, Davao City, which was later discovered as Mr. Chairman, nakita doon yung origins ni Arturo Las Cañas na he was there from the start, from the formation of the Davao Death Squad that enabled him to gain the trust and confidence of Duterte na pinagtitiwalaan siya dun sa mga special operations. Then, dito sa next video, tungkol naman po dun sa role ni Bongo dun sa buong operation sila sa Davao Death Squad. Before we continue, Secretary, sandali lang, it's technical. I'd just like to ask you, Senator Trillanes, yung bang pine-present mo ay, yan ba yung basis ng iyong kaso na final against the former president? Hindi po, no? Ito po yung true narrative kung ano talaga yung pakay nung war on drugs. So it was a ruse, diversion siya para hindi siya mapagkamalan ng taong bayan na meron siyang sariling drug cartel. At liliwanag yan, Mr. Chairman, dun sa mga susunod na video. Sige po. With your Okay, sige, indulgence. thank you. Sige, Secretariat, can you assist again? Involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aide po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug wars, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posani at kay Bongo. Para porsyon na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito, kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ang sasakyan. So, matagal naman ito po mga ginagawa nung start ng Davao Death Squad, kaya maraming casualty. Isa dito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Hugh. At meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo yung influence sa Davao, and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words, pag ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin po sa Yes, in fact, yung si E.D. De Guzman, ginawa niya ngayong regional
director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya. Dito, Mr. Chairman, nakita yung modus nila kung paano. And in fact, he named names, no? At mabe-verify ito Is there any chance, sir, na pwede? a lowly employee nung sa Davao. Nung naging presidente si Duterte, ginawang regional director sa LTO ng Central Luzon. Similar dun sa mga modus yan, kina Garma, pagka meron kang pine-perform ng mga tasks, pinopromote regardless of their level of competence. Sige, Mr. Chair. Hindi nyo ma-divulge sa amin kung gaano. Next video. Yan. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit muna si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lord. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So, hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Oy, and Pulong Duterte. Yun po ang masasabi ko at yung ibang karibal niyang drug lords katulad ni Mayor Ragong Palhino ay pinapapatay na niya. Sundan na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. Gamit po yung mga networks nyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon itong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit ng pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, yes. Meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hanay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities kuno, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon na 5-star Senator Ronald Bato de la Rosa, na-involved yan siya. Tinanong si Mr. Las Cañas kung sino yung mga drug lords na kakilala niya, nakikita niya doon sa company ni Duterte when he was still mayor. Ando doon po, minention niya si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, at yun nga, si Pulong Duterte. At aside pa doon, minention niya itong si Wilkins Villanueva at si Bato de la Rosa. Mamaya, i-elaborate niya kung bakit yon. At maintindihan natin kung bakit evasive itong si Wilkins Villanueva kanina nung sumasagot. Sir, mula po meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po dun sa affidavit po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money? Kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisagdag, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang handwritten testimony ko na sinabit gusto nila na during the 20 of December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Torrent, dito nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung 6
na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time, at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito, dinala ko sila sa Laon Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila, kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time. At maliwan dito nakakuha ako ng 6 na mga small cellphone, Nokia, sa kanilang mga brief. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay SPO for Sunny Benaventura yung araw na yun, after the New Year. Kaya sabi niya, ipapurinsik exam daw niya, pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni SPO for Bill Loud, yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sammy Oy at Charlie Tan at, of course, si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Dito, Mr. Chairman, dito natin makikita yung sagot dun sa mga tinatanong ng ating mga members kung ano nangyari dun sa 11 na aresto. So kanina hindi malocate ni Director Wilkins Villanueva kung tinurn over nga daw ba sa Bureau of Immigration yung 11. Pero na-mention niya, and as observed by Congressman Adjong, na-mention niya dito si SPO4 Val Carillo na na-mention din ni Congressman Acop na nandoon sa log na sila ay pumunta ron sa apartments na yon kung saan kinuha. Pero hindi po tinurn over sa Bureau of Immigration kung hindi diniretso kay Las Cañas, at doon sa affidavit ni Las Cañas, and the committee has been furnished yung affidavit ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa International Criminal Court, na detalye niya doon na nag-offer si Alan C. sa kanya ng I think it's 50 million pesos para spare yung buhay niya at yung mga chemists na ilan. Ngayon, ni-report niya ito kay Duterte pero binigyan siya ng instructions na patayin lahat at siya na raw ang bahala magbigay sa kanila ng corresponding reward. So siya mismo ang kumalabit ng gatilyo, 11 yung pinatay niya. Tandang-tanda niya yun. One thing about Mr. Las Cañas, meron siyang photographic memory. It's just unfortunate na hindi natin siya ma-access ngayon dahil siya at sila Edgar Matubato ay nasa ICC Witness Protection Program na. Ngayon, dito, ang sinabi niya rito na itong si Wilkins Villanueva ay pagkahuli nila ng 11, pina-turn over sa kanya. Tapos ngayon, di ba ang nakalagay ngayon dun sa records ng Bureau of Immigration, meron supposed to be na-detain. Ngayon, ano ang ginawa nila Duterte? Paano nila na-clear yung mga nakadetain na yon? Andito po yan sa next slide. Next slide, please. Sir, mula po. So, ito po, yung news article na kung saan nakalagay, Duterte facilitates release of 8 Chinese citizens. Alam niyo po itong news article na to sa Philstar, nung naging presidente si Duterte a few months into his administration, tinanggal nila ito sa kanilang website. Hindi ma-access ito. We were fortunate na na-download namin ito at eventually nahanap namin sa archive. Pinatanggal nila ito.
para ma-explain kung saan na napunta. Kaya ito, release. Ito po yan, ano? Babasahin ko lang yung first few paragraphs. 8 of 10 Chinese nationals arrested January 10, a day after the Shabu laboratory afternoon, were released thanks to Mayor Rodrigo Duterte who facilitated their release. Ang sabi ni Duterte, ang reason niya, it's in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release. Yun. Ganun po ang pinilabas niya. Mr. Chair, Yes, if I may Mr. interrupt Chairman. Senator Trillanes, may we just be enlightened why the date of this publication is February 10, 2006? Yes. So lumalabas dito, Mr. Chairman, na kailangan nilang linisin yung or itay yung loose ends na yon kasi on record, sinabi nila, tinurn over nila sa Bureau of Immigration. Kaso nga, pinatay na. So, supposed to be, doon pa rin. Kaya para malinis yung, or matay yung loose end na yon, pinalabas kunyari, naglabi siya na i-release ito out of humanitarian reasons. Humanitarian reasons pa kung ginamit pa, yung pala, pinapatay niya na. Tapos, pagka cross-match niyo po yung 8 pangalan dyan, doon po lalabas doon sa 11 na list na missing. Pero dito, nagkabuhol-bahol na sila ng numero dahil technically sa listahan ng Bureau of Immigration, meron pang 3. Kasi ang dineclare nila 11, tapos ang nakasulat nga sa logbook 13. Nagkabuhol-buhol na eh. Kaya talagang meron meron pong mananagot at may pipiyok dyan sa Mr. Chair. Bureau of Immigration. With all due respect, Yes, Ms. can we Ms. at Chairman. least cross-match those 8 names as against the 13 names Yes. which are born in the logbook of the Honorable ACOP? Comsec, please. Opo. So, ginawa na po namin yan earlier dun sa list mismo nito ni Director Wilkins Villanueva. So, 2 po, nag-match eksakto. Then may 4, kasama yung parents ni Alan C. Ay, same sound. Kumbaga kasi it's a Chinese name. Pero, doon siya, nagko-cross-match siya. So, ano po ito, no? If matutuloy po yung pag-supina ng mga records at yung mga opisyales doon sa Bureau of Immigration, lalabas po doon na walang tinurn over itong si Wilkins Villanueva kasi nagpatotoo na ho si Arturo Las Cañas na sa kanya tinurn over nung tao ni Wilkins Villanueva na si Val Carrillo. So, yun po ang nangyari dito at documented ho ito si Duterte mismo ang naglabi nung release nila kunyari para lang maging consistent dun sa storya nila na nirelease ko yung mga Chinese.